So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Honda 150L XR. So umpisahan na natin yung vlog para dito sa motor na to. Ayos na ayos yan. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel. So yun na nga, dito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag para sa update natin. Marami tayong makikita mga bagong motorcycle dito. So syempre, ikutan natin yan, update ko kayo sa mga motorcycle na rito na napakadami, punong-puno halos. Dito rin may mga brand new, tsaka halo ng repo. Halos puro brand new pala. Ayun lang yung repo nandun. Pero update ko kayo sa mga susunod na vlog. Pero meron tayong motorcycle dito na nakita. At ito yung Honda XR 150L. So, ikutan muna natin para at least makita nyo yung datingan nito. Para dun sa mga mahihilig ng mga pang trail bike, pwede to. Okay, 150cc sa tipid. Masasabi na natin na matipid to. Kung pag-trail natin to, talagang eto na yun. Yung quality nandun eh. Kasi Honda to eh. Diba? So, ikutan na natin para at least malaman natin. Doon sa mga gusto at willing, ilalagay ko yung contact number nila tsaka yung updated price para dito. Umpisa na natin yung walk around. Let's go! So, sa price, pakita na natin para at least dun sa mga atat na atat, makita yung price natin. Ayan po yung price. Ayan, 96,900. Meron ka ng 150cc quality, pang trail, at masasabi natin na ang match nito. Diba? So, meron silang kulay white ngayon. So, last time, alam ko, meron na tayong vlog. Parang matagal-tagal na rin, ano? Pero gusto ko kayong i-update dito na nagbebenta na rin sa premium bikes ng ganitong motorcycle. So, yun nga, sa kanyang headlight is bulb type pa rin naman yan. Ayan, ang macho niyang tingnan. Pero iba yung itsura nito dun sa CRF, no? Kasi meron tayong pang trail bike din, CRF din, pero ito, mas macho tong tingnan. Okay? So, yung signal light, ayan, bulb type pa rin naman tayo rito. Tsaka bulky siyang tingnan. Hindi siya ganun ka-flexible, ingat tayo rito, pero mukhang maganda yung rubber dito. Makita natin yung quality dito. Yan. So, sa kanyang suspension dito sa harap is naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayong rubber boots. Ayan. At mahaba yung kanyang front fender. Malapad dyan. Tapos mahaba din yung ating extension dito. Yung frame. Gusto ko yung frame na ito. Ang ganda ng mga pagkaka-welding dito or yung pagkakahinang. And yung sa tires, naka-dual sport na tayo rito. Pwede na to sa on and off road, di ba? Pwede nyo na itong pang trail. Kahit di na kayo magpalit, ito na yun, di ba? Pero kung gusto nyo pang mas magandang tires, tingin tayo sa aftermarket. Okay, pero yung brand nito kasi ay, ano yung brand nito? Check natin yung brand. Ayan o. Ano yung brand nito? Is CST na rin. Kaya maganda na rin yung tires nito. Kahit hindi nyo na muna palitan, enjoyin nyo muna, di ba? So ayun na nga, naka-ward spoke tayo rito. Ganda rin pala ng paint job para dito sa kanyang suspension. Dito sa harap yung telescopic fork niya. So ang size dito is 90 by 90 by 19. Okay? Naka-single disc brake tayo rito. Naka-dual pad caliper tayo rito. Tapos yung style ng ating tires, maganda. Then, dito sa ilalim, pwede kayo maglagay dito ng skid plate. Kasi halos karamihan, kung yung may mga nagtitrail, is meron silang parang harang dito. No? Para at least hindi agad bugbog yung ating makina dun sa likod or sa ilalim. Diba? So, dito sa side, aggressive looking dito. Meron tayong mga sharp looking dito. And then, meron mga edges. Yung design niya rito. Ayan, hindi natin mapapansin pero ito yung mga lining niya. Ayan, simple yung ating decal, napaka-minimalist lang. Tapos, yung pangalan lang halos, XR. And nandito yung 150L. Ayan, ito yung XR. Tapos, meron tayo rito combination ng black and white. So, dito sa part na to, open part to.
So sa kanyang makina, dito sa side, is naka single head shifter tayo rito. Pinaka-design ng makina. Ang ganda rin ang bulky niya tingnan. Parang hindi siya 150cc yung datingan nung kanyang makina. Meron tayong naka-emboss dito na Honda, and then ang cute ng design dito. Yung sa shifter niya. Ganda nung style. Parang ngayon ko lang ulit nakita yung ganito. Okay? So yung frame niya, kita niya naman to. Napakaganda boy. O, quality yung pagkaka-welding dito. Tapos ito yung throttle body. Ayan, carb. Yan, di ba? Yung foot pegs shifter niya, combination ng rubber and metal. 5 speed. Okay? Ang kanyang gear position is 1 down, 4 up. And ito yung itsura ng ating foot pegs. Napiplip naman siya. Good thing to kasi kapag nabubuwal tayo sa trail, hindi siya agad masisira. Diba? Kasi napiplip naman siya. And yung ating side stand, yan, wala tong center stand. Pero paddock stand, pwede kayong bumili para in case na kung lilinisin nyo yung bike, madali lang siyang linisan. Okay? So, yung style ng ating foot pegs para sa angkas, combination din ng rubber. Tsaka makapal to ah. Ayan, maganda yung quality ng kanyang rubber. Dito sa gilid, meron tayo rito lagayan ng helmet. Susian, no? Meron tayong lock dito. Ganyan, okay? So, kung meron tayong lalagay o isasabit, pwede natin sabit yan. And then, meron tayong maliit na storage dito. Pwede dito yung ating mga papers, di ba? Yung mga documents natin or yung basic tools, pwede dyan. So, dito sa ilalim, swing arm, lapad ng swing arm mo. Ganda nga rin pala nung ating shock dito. Ayan, naka-mono shock. And then, nasa pinaka-center naman siya. So, meron din tayo rito chain cover, flexible din. Ganda ng style, matte finish. And yung sprocket, napakalaki ng sprocket na ito. Meron din pala tayo rito style na parang chain guard or sa roller, di ba? Yung sa ilalim, yung style niya. So, dito sa likod is naka-wide spoke tayo rito. Tapos napansin natin dito, kakaiba yung ating drum brake dito. Bira ko itong makita sa mga ganitong motorcycle. Ganitong drum brake. Medyo iba siya. Tsaka malapad yung ating size. Okay, maganda rin yung tires. And yung size dito is 110/90 by 17. So, syempre, tube type pa rin naman to. And then, ito nga pala yung wire, no? Hanggang dun sa may rear brake pedal niya. Ganda rin yung pedal nito, oh. Ayan, yung datingan niya, metal. Tapos, ang kapal ng metal na ginamit, oh. Quality. And yung paint job, talagang masasabi natin, si Honda ang isa sa pinaka maganda na paint job na nakikita natin. Talagang makikita mo yung quality. Okay, wala na tayong masabi doon. Basta sa quality, Honda rin yan eh. So, yung itsura ng ating tambucho, dito pinadaan. Ayan o, hanggang dito, sa ilalim. Okay, tapos meron tayo rito cover. Yan, exhaust cover. Ito metal, tapos matte finish. Kickstart, hindi pa rin naman nawawala yung kickstart na yan. Okay, so quality din to. Ang ganda rin ng finish dito. Glossy. And yung datingan ng ating exhaust, meron siyang style dito. Ito is plastic matte finish. Tapos ito yung pinaka itsura ng ating exhaust. Ayan, ang lakas ng ulan. So ingat tayo. Okay. So meron din tayo rito bracket para in case na meron tayong mga gamit, pwede nating itali dito. Top box pwede rin dito. At least di na kayo bibili, diba? So karamihan kasi, mga nakikita kong ganito is ginagawa nila to dahil nga adventure bike to is talagang fully loaded, no, kargado yung mga top box or merong mga gamit nila rito. So meron tayong Honda na sticker, and then yung kanyang tail light is bulb type, mukha siyang LED kung titingnan dahil meron siyang part dito na parang LED. Ayan, kita nyo ba? Ayan o. So meron tayong plate light, lagay ng plate, plastic itong part na to, and meron tayo ritong reflector. Ayan. So sa upuan, meron tayong Honda sa kapal tsaka sa lambot. Sobrang kapal tsaka sobrang lambot din. Okay, try natin sakyan mamaya.
Tapos ito, hanggang dito sa OBR. Tapos malapad siya. As in, malapad talaga. Yung mga ganitong motorcycle, malapad eh. So, sa kanyang fuel tank, malaki na din. Matagal din kayo bago ulit kayo magpa-gas dito. So, yung style ng kanyang gas tank, ganda rin, stylish din. So, itong kulay blue, tinatanggal pa yan. Ganito kasi bago pa to eh. So, sa handlebar is naka-upright position tayo rito. Hindi ka naman masyadong sub-sub dito eh. Yun yung kagandahan dito. Diba? Panel gauge is analog type. Dito sa side is speedometer, odometer, yung mileage niya. Signal light, isang blink lang to. And pag naka-high beam, neutral. Tapos yung ating ignition key, simple lang. Pero ang ganda ng quality dito. So sa mga switches niya, pansin natin dito. Pansin natin agad dito yung quality ng switches eh. Medyo kakaiba din siya. Tsaka yung plastic, maganda yung plastic niya. Okay, dito sa side yung electric starter. Ayan, tapos naka quick throttle tayo rito. Yung kanyang grip, magandang klase. Rubber. Tapos yung throttle niya, sobrang lambot. No, sobrang smooth lang. Tapos yung grip niya, malambot. Ayan, sobrang babaw na ito. Tapos yung ating grip or lever, ayan, sobrang smooth lang din. Okay, malapad din siya. And dito sa side, meron tayo ritong rubber protector para sa ating lever. And dito naman is matte finish. Tapos malapad din siya. Sa clutch, ayan, smooth lang din. High and low. Signal light. And busina. Ayan. So, ito yung datingan ng ating motorcycle. So, try nating sakyan para at least malaman natin kung abot ba natin. So, syempre, hindi natin to abot. Sobrang taas ng motorcycle. Talagang pang mga matatangkad lang yung ganitong motorcycle. Pero kung gusto niyo ng ganito, may paraan naman yan, di ba? So, sakyan natin. Feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe. So, ayan, naka-side stand naman na siya. Try natin sakyan. Pero dito pa lang, hindi na natin abot. Okay? Pero try lang natin sa sakyan siya. Para at least mapil lang natin. Pero kung sabi ko sa inyo, hindi ko talaga siya abot. Okay? Pakiramdaman lang natin yung motorcycle. So try natin. Ganyan siya. Ayan, ganyan ang itsura natin. So sa mga magte-trail, ganyan. Okay, ayan, dito lagi natin siya abot. Kahit itayo to, hindi ko abot to. Pero, ayan, sa turning radius niya, malawak din siya, oh. Kahit mukha siyang on talaga. Tapos, ayan, oh, malawak din siya. Tapos, syempre, hindi natin makikita yung bounce check. Ayan, no, hindi natin ma-check. Pero, mukhang maganda yung quality ng ating suspension dito. Tapos, yung upuan, malapad, tsaka maganda rin. So, ayan, para sa lahat ng mga gustong kumuha na to, nalagay ko pa rin yung contact number nila tsaka yung price na tong motorcycle na to. So, ayos na ayos siya. Ang bigat. Ang taas. So, ayan, ang taas niya. So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga, ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark T. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!